Eh kasi po, pag ginalaw niya yon, malaking giyera sa loob ng palasyo. Kaka-black eye. Oo, black eye siya doon. Oo. So, mahirap kasi 'di ba sabi nila yung kapatid ni First Lady ang boss man sa customs, 'di ba? Biro mo 'yun, wala pang 6 na buwan si BBM, umakyat ang sibuyas. Grabe. Yung pala First time in history. smuggling pala ang ginagawa nila at kinokontrol nila yung may cartel pala. Tapos sunod-sunod, bigas. Tapos sugar naman. Asukal naman ngayon. Pero may bawi naman po sila eh. Bumaba ang shabu. Ang bongga. Yung presyo ng shabu bumaba. 150 na lang daw ngayon, 150. 150. Pwede na. retail. Mga mayaman. Mayaman doon, cocaine. Social. Bongga, 6,000 per gram. Bongga. Mas mahal. May mas mahal pa. Ano yun? Parang alam na alam mo, Ma'am Kate. May grade kasi yan. Anong grade? Yung pinakamura, 6. Tapos paakyat yan, depende sa grade. Yes. Gano'n pinakamahal? Siyempre, the best yung kay BBM. Ang alam ko, the last time I know, nasa 20 eh. Ano ba yung Per BBM? gram. Ayun, yung May sa video ka pa siguro. Ano ba yung BBM, Ma'am, attorney? Di ba every 15 minutes kailangan sumingot? Ay, Kasi ang dopamine hit, sabi sa akin nung dating adik na hindi na siya adik ngayon. So, every 15 minutes yung dopamine hit. Ka 15 minutes babagba yan. Yeah. Kaya kailangan hit Hit uli. again. Every 15 minutes, how many may 15 minutes in 1 hour? Di ba? 4? Oh. 4 times sa sa 60 minutes lang. Oh. Ano yun, Loli, pag nagsusona sa isang oras yun. Oo nga. Kaya pala nagagaling sa... Oh, yun. Nalulog ba? No. Oo. Ayun na, luwang-luwang ng Ayan. Yan, yung grinding na yan. Kasi you keep on hit. hitting. I think what happened there is, yung nakikita nyo, I think nag-hit siya ng yung malakasan. Malaking Parang bato. yung shot Ayun, oo. every 15 minutes. Kasi ang coke, ang niya, nagsistay sa katawan mo ng 30 minutes. Yung tama niyan, 30 minutes. Tama si Com Gonzon, in 15 minutes, kailangan ka ulit bumanat. Pero kaya pala hindi na natin Kaya makita yung nakalata. Kaya pala hindi na natin makita yung 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Oo nga. Kasi, ang sinasabi nila, bakit pa daw kailangan ni BBM magnakaw? Ang dami-dami daw niyang pera. Excuse me, di ba ang pera niya nakatenga sa Amerika? Hindi nga niya makuha. At saka yung vision niya, kailangan niya talaga ng bilyon-bilyon. Biro mo ng kamahal niyan. At saka, syempre, may iba pa siyang mga pinagagawa. Hindi niya na matago. Tingnan niyo yung tsura niya, oh. Abay, lahat ng doktor, ang opinion dyan, that's cocaine Joe. Nag-aaway na yung Oo, pangay. hindi po yan PWD Tourette syndrome. May ganyan po mga Tourette syndrome. Siya po cocaine Joe. So ang sinasabi ko po, magbitiw na kayo, PBM. Dahil ayaw po namin ng presidenteng cocaine addict, nakakatakot po kayo. Dahil kayo ang commander-in-chief ng ating armed forces. Saka tingnan nyo, sirang-sira na yung ekonomiya natin dahil yung mga desisyon nyo ay hindi na tama. Bali-bali. Kung kailan mo lang gusto, nagigising ka. Paano ba naman yun? Kailangan namin ng presidenteng maasahan namin na makakasolve ng gutom. 2.4 million ngayong Pasko, walang trabaho. Oh, tapos yung what do you call this, yung mga kurakot dyan ng mga congressman kung mamigay, akala mo pera nila. Yung, ayoko na ng mga pretensyosang ayoko na. Dati hindi ko kayo minimension kasi commissioner ako noon di ba? Pangit yun ngayon retired na ako. Sige. Wala naman akong ambag na sa bayan dahil hindi naman ako elected official. Ito na po that I will be the truth sayer. Oh. Totoo lang, yung totoo lang. Doon nga po sa aligasyon po ng ni Zaldico na nireveal niya si Martin Romualdez at si BBM sa pagnanakaw, qualified ba na state witness si Zaldico kung sakasakali? Oo, kasi yung rules of court, nagsasabi po na kung sino ang hindi the most guilty, pwede po mag-apply as state witness. Yung most guilty naman, si Romualdez naman at si BBM Diba? Hindi naman siya Kumbaga utusan lang siya, kaya nga siya nagtanong Yes. Na Yusek, totoo ba kay Presidente ito? Oo. Secretary Pangandaman, kay Presidente ba ito? Oo. Speaker, tama ba ito? Tutuloy ko ba ito? What the President wants, the President gets. Sabi Paano ni Martin si Luther. Sandro? Oo. Ngayon, ibang usapan na. Sama na si Sandro.
Pero sabi niya noon, sa tapang niya, live stream daw. Isa pa yan. Sige, live stream, saka pa. Ano, yung pikit-pikit? It's a sign of stress, especially in trying to compose yourself. Psychologically yan eh. Na kapag you're trying to compose yourself na confident ka, pikit ka ng pikit. Yun yung blinking. Tsaka Tsaka- grabe yung ano niya, no? Itim Tsaka na itim yung na itim. panga nito, gumagalaw din eh. No, ano ko lang naman, ngayon ibang usapan na kasi si Sandro damay na. At ang may sinasabi pa si Saldi ko, sino ba yung nagsabi na pati yung isang anak ni BBM na Vinny ba yun? Ay may projects din. Nako, halos lahat. Ano ba yun? Dati lolo nyo lang, siya lang isa. Ngayon, buong lahat na pamilya kayo. Pero kasi tinatanong ng iba na posible ba talaga na entire family is corrupting the entire government? Kasi sa start pa lang weak na yung presidente. Kasi so very strong si First Lady, lalo na abogada siya. Akala ko pa naman noon, buti yan, abogada ang maano siya, marerendahan siya. Hindi eh. Parang lumala eh. So, because he's been weak from the start. Yan yung mga rally noon sa kay Lenny, sinabi ko. Grabe no, galing ako Cebu. Tawag na naman yung si isang congressman sa akin na, Gom, punta ka dito kasi si Lenny nandito magrarally. Lahat kami dito lalaki, nakakailang. Uy, may ticket ako puntang Manila. Sige lang. Punta na naman ako doon. Apat-apat yung kasama ko. Punta na naman ako sa Tagum. Kung saan si Lenny, kung kailangan niya ako, nandun ako dahil kaibigan ko yan ang asawa niya. Sabay kami na-elect niya 1988. 3 days after siya nagsekretary ng DLG, nandun na ako sa opisina niya. Hindi pa ayos sa opisina niya, nandun na ako. Tapos sa Harvard, nag-recommend ako sa kanya doon sa John F. Kennedy School of Government. Friend ko talaga pag may problema siya, legal, yung pinapadeport siya, di ba? Tawag siya sa akin. Kahit si VP Lenny. Dahil may kaso yan noon na hindi niya namahawakan dahil, di ba, binangga yan sila? Nag-whiplash yan siya. Binangga sila from the back nung isang truck. So, hindi na siya makapractice. So, ako yung ni-request niya na I took over the case. Mga kaibigan ko talaga silang personal. Kaya talagang magkamatayan na kami ni BBM. Talagang umakyat ako sa stage at sinabi kong si BBM bangag. So, Ito, linawin muna natin. Ito yung opinion po ni Attorney Rowena Guanzon. Ha? Ayan. So, ito po ang ating inilalabas ngayon dahil alam nyo bilang special guest natin si Attorney Rowena Guanzon, excited ang mga kababayan natin malaman ng kanyang opinion sa mga issue sa lipunan. Yan. At isa na nga dito, may nilabas si Richard Haydarian. Kilala Uy, niyo po ayan, yun? Naku po. Sabi niya, the top 5 most influential Filipino. Ayan daw po. Hindi ako naniniwala dito. Dapat number 1 kayo dito. Ano yan sila? Oh. Influential. Si Maria Ressa naman. Oo naman. Siyempre, idol ko yan si Maria Ressa. Sino yung Haydarian? Number 2 siya? Oo. Hindi ko... Sino yan? Walang Rolex. Parang ikaw pinapatamaan yan, ma'am. Oh. Tapos Followers walang Rolex. Walang Rolex. Wala nga Parang siyang puro Rolex, wala kakampwet rin siyang yan, ha? hiya. Kaya lang problema, Na ma'am. maglagay siya dyan ng sarili Diba? niya na number 2 siya. Kaya lang problema, Tony. Wrong spelling eh. Oh. Ha? Wrong spelling. Yung influential. Ay, wrong spelling pang influential. Parang provincial. Siya po nag-post Bira. niyan, ha? Nilagay niya rin si Maria Ressa dyan at si Jessica Soho para kunyari totoo. Kalibel niya. Wala Kunwari, po. kalibel niya. Ano? Wala po sa dictionary yung ganyang word eh. So siya lang ang nag-post nito? Siya post niya. Ang Ayun, oh. kapal na mukha niya. Diba si Maria Ressa pa nga nagsabi sa isang speech siya na the Philippines may be a failed democracy? Parang reposted niya ata, parang shinare niya eh. Yan ang ano dyan. So hindi ko alam, pero parang ano eh. Pero Parang imposible lahat number yan. 2 siya. Oo naman. Mas mataas pa siya kay Jessica Soho, di ba? Oo. Ipanalo na bang kandidato yan? Mataas ang Talo naman ng Eric. talo. Siya ba yun yung Sub-Saharan Africa? Yan. Si Sabi Sahara. mga Bisaya, Sub-Saharan Africa. Ayan. oo. Sabi niya. Tapos siya, mayaman sila doon sa Baguio. Ganon. Nakakahiya ka. Ang tanong, Wala ka ng Rolex, wala ka pang hiya. hindi ang tanong nga Double dito, whammy. meron ba siyang 530 million engagement? Yun ang problema. Yun. Kaya naman niya ako challenge para baka sakaling mabigyan ko siya ng 1 million. So ang ginawa ko, I threatened to sue him.
I'll fucking sue you. Alam mo? Nag-message siya ngayon sa akin that it would be nice to meet up, chu-chu-chu. Siyempre, in-ignore ko siya. Diba? Gusto ko sabihin, ayoko sa'yo, bakla. Diba? Totoo? Hindi. Bakla? Hindi, ganun lang naman ako magsalita, diba? Hindi bakla. Lingual Ayoko lang. sa'yo, bakla. Kasi Ay, may hindi naamoy. ka sikat. Bakit ko naman ikaw papansinin? He stopped, ha? Nung sinabi ko, I'll fucking sue you. Oh, pagbibigyan kita. Maraming oras mo. Retired ako. Oh. Kaya tumigil yan eh. Ay, huwag kayo maniwala sa mga yan, mga political analyst na mga... Analyst. Paano naging analyst yan? Even, Yun nga, even meron- si Llamas. Meron kayo nabanggit itong mga political analyst. Napakinggan ko yun sa interview. Ano po yung sinabi nyo doon na mga political Itong mga analyst? kuno-kuno political analyst sila, ito yung mga walang trabaho eh. Wala namang kliyente. Grabe, no? Walang trabaho. Si Hidarian. Hidarian Richard Hidayrian. sa Sararan, Sub-Saharan. Africa. Hindi nga abogado yan eh. Kliyente si Mag-discuss ng konstitusyon sa guest niya para akala mo may May alam. master of laws eh. Parang naman, alam mo, pitensyoso kayo. Kaya ako, I'm just myself. Pag sinabi ko sa inyo, ganyan, makain nga ako ng turo-turo eh. Di ba, Kat? Sasabi lang lahat, do not eat those things, sabi ng doktor ko, kapatid. Gusto ko to eh. Gusto ko yung may yung Hindi, pag mga... mainit na, di ba? Yung Namamatay yung intestine ba ng ng manok ba? Ayaw. Oo, isaw. Oo, nakain ko yan eh. Yung sa UP. At isa pa sa ginagawa nila, attorney, sila mismo nag-i-interviewan Sa isa't isa. sa isa't ganun ba? isa. Kaya Ngayon yung ginagawa nila eh. Hindi kasi ako na nanonood dyan sa kanya kasi naka-strike one na yan sa akin eh. Baka ngayon nakapahinga na ako, baka strike to siya. Di ba? Uy. Kaya ikaw, Manahimik. whatever you call yourself, na number 2 ka sa most influential, umunta ka sa Esquire, Philippines, dahil mas totoo yun, di ba? Nandun ako. Yun. Sinabi ng Esquire, ito, payabangan na lang tayo. Sabi ng Esquire magazine na sa lahat na walang posisyon sa gobyerno, ito yung pinaka-influential. Kasi wala namang posisyon na. Tama. Di ba? Sila may mga posisyon, kaya BBM nandun, First Lady nandun, di ba? Yan. Hindi ko alam, sino ba gumawa niyan? At yan, itanong din natin yung opinion nyo, ma'am, doon sa sinabi ni Senator Robin na wag magpahuli ito si Bato. Ay, wag, ano ba sinabi niya, wag sumuko sa foreign powers si Bato. Ano pong inyong opinion ni doon? Tama naman kung foreign power ang pag-uusapan natin, talagang tayo hindi nga tayo sumuko sa kudigmaan eh. Ang tanong dyan, ang ibig niyan sabihin, na pag illegal yung pag-aresto, labanan niya. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi, yung nangyari doon kay PRRD, kaya talaga nag-comment ako dyan sa yung kababayan ko yan na si Torre. Kasi, ano ba yung warrant na siniserve mo? Yun ang ko. Wala ka namang warrant. Wala ka namang order ng DOJ. Wala kang warrant from a court with jurisdiction. Sabi nila, exempted daw yun dahil doon sa special law na yun. Ano pala ba whose authority ka nag-arrest? Tapos ang ayaw ko doon, yung sinasabi niya talaga, he was pacing back and forth. And sabi niya, habang hihilahin ko yan. Ano ka, General Torre? Pati yung anak na abogada, Vice President na ng Pilipinas, ayaw papasukin doon sa the site of the arrest. Anong klaseng justice system ito? Na bigla naman siya na-promote, 5-star na siya. Congrats! Sa Kasimano ako, General Torre, congratulations! Kaya lang floating. Pero 86 days ka lang. 86 na. Bigla, Ilang sabi lang. illegal. Attorney, in history yun ah. Yeah, kasi naman ikaw, pinapakialaman mo ng mga karakitan dyan. Ay, naku po. Dapat nagpa-chief ka lang na parang pa-picture ka lang dyan. Huwag mo guluhin yung mga karakitan nila. Ginulo mo eh. Ayan. Ngayon, tubako ka na lang, Senador. Yan. Sige ha. Makakalaban niyo po ba siya? Sige, General Torre, hindi kita iboboto. Pero, sige, tumakbo ka. Di ba? Kasi taga-Dingli yan eh. Tag-Iloilo yan eh. Ayaw ko talaga dun. Hilahin ko yan. Ganun bang general nang naggagaganyan? Pero sabi ni Auntie Claire po na mali po daw yung advice
ni Robin kay Bato kasi labag daw sa batas ito kung may valid warrant. Dapat sundin ng batas. Wala na nga valid warrant. Ano ba iwawarrant nila dyan? Na naman, red notice na naman. Ang red notice po ba ito ay masasabing Mahirap. valid warrant? Di ba ang sabi na nga, Interpol, it's a request, di ba? Na to find him. To find. Not to deliver him to ano. Kaya lang, alam mo, kailangan na ni BBM ng plus factor. Kaya takot na sila na hindi na mapigilan si Sara Duterte. Kaya dampot niya, pinakulong niyan. Mali. Lalong lumakas. Lalong lumakas. At kung ilalayo man, hindi ilalapit, mamatay si former President Duterte doon sa Hague, sa ICC, ay bay lalo namang ang mga Pilipino pa naman ay mapasimpatya doon sa mga namatayan. Ayun. So, Maling-mali ka doon, BBM, kung sino man nag-advise sa'yo niyan, maling-mali ka. Diyan bumagsak talaga yung rating niya until yes. now. Ano na bang rating ni BBM? 20%. 21%. Oo. That was before nag 2.4 million ng unemployment. O, tingnan natin ngayon kung ilan na siya. Tsaka, ano ba yan? Agaw tulay. Oo. Agaw tulay. Yan na, agaw tulay gang. Lahat ninakaw eh. Ano ba yan? Pati tulay, ninakaw na, no? Oo, agaw tulay gang tawag ko dyan eh. Alam mo si BBM, wala na talagang magawa. Ang May tangke de guerra pa dun ha. Andun ang friend ko eh. Sinara ang coastal road. Ha? Sa Davao, may tangke de guerra. Tanks ba? Tapos nag-helicopter siya dun. Tapos pagbaba niya dun, ang mga tao na nakita na bumaba siya, sumigaw, Duterte, Sinisigawan Duterte. siya eh. Ang sabi po ni Auntie Claire, sa panahon daw ni Pangulong Bongbong Marcos natapos ang tulay. Therefore, legacy ni Bongbong Marcos yan. Oo. Ay, bongga. Yun po sabi niya eh. Parang bang sinasabi ng matanda, kami nagluto, ikaw kakain? Ako nagtanim, ikaw pipitas. Talaga Oo, po. kami nagluto niyan, Ikaw, ikaw ani. kumain. Mahirap. Kagaya ni Risa, claim siya credit sa Supreme Court decision na, tama yan, solid talaga ang PhilHealth, ganyan. O, edi binuking siya ni Filon. Sabi ni Filon, pumirma ka rin sa BICAM na may provision doon na lahat ng mga excess funds o reserve funds ng government corporations ay i-remit sa National Treasury. Kaya yan nila nakuha eh. They could not have been able to do that without that provision in the General Appropriations Act, which you signed, Senator Risa Ontiveros. Ayaw ko lang talaga yung mga pretend kayo dyan eh. Tapos you'll get credit for that Supreme Court decision. Hindi po. Huwag po kayong